Si Ontiveros, pareho kayo eh. Hindi po pwede, sabi ni Ontiveros, hindi pwedeng ikumpara itong video conferencing push ng Senate Majority ngayon sa panawagan noong 2021 para payagan ng pagsali sa sesyon at committee hearings ni nooy Senator De Lima. Sabi niya, si Senator De Lima noon ay sumuko na detain at rumispeto sa proseso ng batas. Anong gusto mong sabihin? Sumuko si Bato sa dayuhang korte? Gusto mong ipagkanulo? Kayo pinagkakanulo nyo sa Bato eh. Pinalalabas nyo si Bato na fugitive. Pinalalabas nyo si Bato na isang pugante. O yan yung sabi ni Igan eh. Yung isang sikat din na broadcaster na si Arn Clavio. Pugante daw si Bato. Kung pugante si Bato, ano tawag sa'yo? Nyakol. Balik tayo rito kay Risa Ontiveros. Alam mo Risa Ontiveros, mag-aral kayo ng kasaysayan. Yung sinasabi nyo nakakahiya yung ginagawa ni Bato. Nakakahiya rin yung ginawa ng mga bayani natin. Alam nyo po ba na marami tayong bayani na tinaguri ang pugante noong araw? Dahil umiiwas silang magpahuli sa mga dayuhan na kalaban ng taong bayan. Tignan nyo po, bigyan ko kayo ng halimbawa, sino-sino yung mga yan. Ito po, pinakasikat. Si Andres Bonifacio, tinugis ng gobyerno ni Emilio Aguinaldo. Tumatakas siya. Nahuli lang nga. Nahuli nga lang. Masama ba yung ginagawa niya? Alam niya nang ipapapatay siya eh. Macario Sakay. Tinagurian po to na bandido. Dahil po kay Macario Sakay, gumawa pa ng batas. Yung gobyerno, mga Amerikano, nagpasa pa ng Anti-Brigandage Act o anti-bandido. Hindi, si Jose Rizal kasi hindi nagtago eh. Naroon lang siya sa dapitan eh. Ito yung mga sinasabi ko, yung mga nagtago, yung umiiwas. Yung talagang hinahunting sila, tinawag sila mga fugitive. Hinahunting sila. Hindi naman po hinahunting si Ninoy Aquino eh. Umuwi yan ang sinasabi ko po, yung katulad ng sitwasyon ni Bato na nagtatago. Pinalalabas kasi ng mga tokmol na to na masamang tao si Bato, bakit nagtatago? Sinasabi ko sa inyo, marami tayong bayani na nagtago sa otoridad. Ang tawag din sa kanila fugitive. Pero titignan nyo kung sino yung otoridad. Mga dayuhan. Ano pagkakaiba kay Bato? Hindi naman po siya Philippine Court yung tinataguan niya. Dayuhang korte. Ito pong ginagawa, hinahalimbawa ko sa inyo, mga dayuhang korte to. Maliban yung kay Aguinaldo. Si Macario Sakay, hinanting po yan ng mga Amerikano. Fugitive po yan sa mga Amerikano. Gabriela Silang, hinanting po ng mga Kastila. Fugitive po siya. Fugitive sa mga Kastila. Ito malupit. Si Apolinario Mabini. Lumpo yan. Di ba? Binubuhat-buhat pa yan. Pero tinatakasan niya yung mga Amerikano. Hinahunting siya. Fugitive siya sa mga Amerikano. Kaya sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi po nakakahiya yung ginagawa ni Bato. Di dapat nakakahiya sila Mabini. Siyempre, nahuli rin si Mabini eventually. Anong ginawa kay Mabini? Nung nahuli siya, marami po nahuli na mga tauhan ni Aguinaldo. Pinanumpa sa watawat ng Amerika. Hindi nanumpa.
Ang ginawa ng Mabini, pinagsisipa sila. Hindi po nanumpa. Pinatapon sa Guam. Yan ang kasaysayan ni Mabini. O yan, si Aguinaldo rin mismo. Ang tagal po nagtago niyan. Ang tagal pong hinahunting ng mga Amerikano yan. Si Miguel Malvar. Dayuhan po sila eh. Hindi po nakakahiya na magtago ka sa dayuhang puwersa. Ginawa yan ng mga bayani natin noon. Yang ginagawa ni Bato. Yung mga kumampi sa mga dayuhan, kontrabida yan sa ating kasaysayan. Di nyo alam yun. Mga senador pa naman kayo. Kung pagsalita nyo si Bato, parang kriminal. Kriminal siya sa dayuhan. Sa korteng dayuhan, kriminal siya. Pero sa mga Pilipino, tanungin nyo kung kriminal si Bato.